Good morning everyone. Today I'm gonna discuss the continuous topic about the Rizal's life. So our topic today is the search for Filipino origin or the Pacto de Sangre or the Blood Compact in 1565. So later on I will gonna discuss kung bakit nga ba tayo nasakop or why we conquered. So be listen and pay attention to our discussion today. Anyone who have idea about the Pacto de Sangre or the Sanduguan? Yes. So thank you. Let's proceed to the next slide. So the introduction. So the introduction is the origin of the Filipino people is shaped by the culture, migration, and the foreign contact. So one important historical event is the Pacto de Sangre. It is symbolized early diplomacy, unity, and between the Filipinos and the foreigners. So ito ay isa sa kumbaga pinagmulan ng pagiging Pilipino natin at hinubog tayo ng kultura, migration at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Na ang Pacto de Sangre ay kumbaga siya ang isa sa mga importante na pangyayari sa ating bansa. Ipinapakita nito na bago pa man tayo tuluyang nasakop ay marunong na tayong makikipag-alyansa, makikipagsundo sa ibang lahi. So tulad nga ng dalawang leader ay nag-uusap para maiwasan ang gulo or ganoon pa man ay naging layunin ito para magkasundo ang dalawang partido or magkasundo ang mga ito. So dahil nga sa Pacto de Sangre ay isa sa mga unang pangyayari na nagbukas sa atin sa pananakop ng mga Espanya sa Pilipinas. Dito din nagpapakita kung paano nagsimula ang unang pangyayari ng mga Pilipino at mga Espanyol at kung bakit mahalaga ito sa pag-unawa sa ating pinagmulan bilang isang bansa. So, what is Pacto de Sangre? Ano nga ba ang sanduguan or the Blood Compact? So, Pacto de Sangre means blood compact. It was an ancient ritual practiced by the Filipinos and the Southeast Asian communities. It was traditional ceremony of a friendship, peace, and alliance. The ritual symbolized mutual trust, loyalty, and the brotherhood. Their blood and wine and drink it a sign of the agreement or as a sign of the agreement. So the most famous blood compact in the Philippine history, it was happened in 1565. So ang Pacto de Sangre ay sinaunang ritual na nakipag-ugnayan or nakikipagkaibigan or nakikipagsundo at ito ay naglalayon ng tiwala ng bawat isa or sumisimbolo ng kanilang pakikipagkaibigan at kapayapaan sa bansa. Ito ay naghahalo ng dugo at alak bilang simbolo or bilang simbolo ng kanilang tiwala at pagkakaisa. So ito ay ginagawa ng dalawang panig included with Miguel de Legazpi and Dato Sikatuna. So parang ito ay isang modernong kontrata ngayon pero noon ay isang mas sagradong simboliko at ito ay dahil sa dugo ang mismo ang ginagamit bilang tanda ng kanilang pangako. So next slide is the historical event. So ang pinakasikat na Pacto de Sangre ay naganap noong 1565 sa pamagitan ni Miguel de Legazpi at ni Dato Sikatuna ng Bohol. Kumbaga, si Dato Sikatuna ay isang dato ng mga katutubo sa Bohol or pinakamataas na leader ng mga katutubo. At si Miguel de Legazpi naman ay isang Spaniard explorer or kumbaga isang Spanish na pinadala dito sa Pilipinas upang sakupin ang ating bansa. So, layunin nitong magkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng Espanyol at ng katutubo. Ngunit sa kalaunan ito rin ay naging simula ng kanilang tuluyang pagpasok ng kapangyarihan ng Espanya sa ating bansa. So, isa ito sa mga rason kung bakit na mislead ng ating dato ang ganitong pangyayari dahil sa mismong Pacto de Sangre or the Blood Compact. Kumbaga ito ay isang way ng mga Spaniards para madali tayong masakop para kumbaga tuloy-tuloy yung kanilang proseso sa ng kanilang pananakop sa ating bansa. Kumbaga ito ay isang nagiging kumbaga sandata nila or nagiging
instinct or perspective nila para dali tayo makuha or dali tayo ma-brainwash ng mga Espanyol, o dahil nga sa misled or naging hindi pagkakaintindi ng maayos ni Dato si Katuna is nagkaroon tayo ng pananakop sa ating bansa. So, could you imagine kung gaano kalawak yung perspective, kung gaano ka magagaling yung mga Spaniards noon, dahil kumbaga parang plinano talaga nila yung pagsakop dito sa Pilipinas, dahil tayo noon ay puno ng mga yaman, hindi lang sa kultura, kundi hindi lang din sa mga material na bagay, kundi lahat tayo ay puno at kumbaga mayaman sa lahat ang ating bansa. Kaya isa sa mga kumbaga isa sa mga naging motibo ng mga Spanish na sakupin tayo, dahil nga lahat ng resources ay meron tayo sa Pilipinas. Why did it happen? Spain wanted to expand its empire and establish colonies in the Philippines for trade, resources, and spread Christianity. So, gusto ng mga Spaniards noon ay palawakin ang kanilang teritoryo at maghanap pa ng yaman at magpalaganap ng Kristyanismo sa ating bansa. So, isa ito sa mga dahilan kung bakit nagkaroon or naging malawak ang Kristyanismo sa ating bansa, dahil yon kay Miguel de Legazpi. So, Miguel de Legazpi needed the cooperation of the local leaders to successfully settle in the island. So, kumbaga, nag-initiate si de Legazpi na mag-cooperate sa mga local leaders, especially kay Dato si Katuna at sa mga native rulers, para maiwasan yung conflict at magkaroon ng resistance ang dalawang parties. Kumbaga, ito ang process ng sanduguan para maiwasan ang pagkaaway-away or hindi magkasundo ng dalawang parties. So, si Dato si Katuna ay nag-agreed sa ganitong alliance to protect his people. Kumbaga, para protektahan din tayo at i-maintain yung kanilang para i-maintain yung peaceful relation between the two parties between the foreigners and the Filipino peoples. Kumbaga, nag-agree na rin si Dato si Katuna para wala nang gulo or para mas kumbaga peaceful na yung ating bansa. But na-misleading ito ng ating mga ninuno, kasi ito yung naging way ng mga Espanyol para mas mapadali tayong masakop. Just like for example, kung may mga dayuhan na gustong manirahan sa inyong lugar or sa ating lugar noon, ay mas madali siyang tanggapin kung may kasunduan at tiwala ng tao or dalawang parties. So dapat ay mayroong kasunduan na or agreement na dapat dito ay mapanatili nila ang kapayapaan. So, ngunit, minsan ito ay naging isang kasunduan at nagamit para mas kontrolin tayo ng mga Spaniards at mapadali yung kanilang pananakop sa ating bansa. Kumaga, dahil sa blood compact is naging kontrolado tayo ng Spaniards noon, dahil na-mislead ni Dato si Katuna ang ganitong agreement. Kung i-relate natin sa panahon ni Rizal, ang KK ay isang ritual or a legal argument para ipaalam, lalong-lalo na sa La Solaridad, isa itong papel or kumbaga agreement at para ipaabot sa mga tao ang ganitong pangyayari sa kanilang lugar o sa ating lugar. So, noon sa panahon ni Rizal, isa sa mga naging way is ang pagsulat sa La Solaridad, or ito ay isang legal na argumento para sa simula or para ipaabot sa mamamayan or sa mga Pilipino ang mga agreement. So that's conclude my part for this report, and the next slide will be continue of Jomar Arsigan. So thank you. Okay, good morning once again. This is Jomar. So before we continue to my topic, may I ask any of the group if who has an idea of a sandugo?
Okay, correct. Sandugo is something trust or being unite. Okay, so let's proceed to the first bullet. Miguel Lopez de Legazpi and Dato Sikatuna made a small cut on their arms to draw a blood. Okay, so ang gawang ito ay hindi lamang isang simpleng paghiwa, ito ay isang simbolikong kilos na nagpapahiwatig ng malalim na pangako at pagbabahagi ng kanilang mga sarili. Sa maraming kultura, ito rin ay nagpapakita ng pagtitiwala sa isa't isa. Second bullet, their blood was mixed with wine to symbolize unity. Okay, so ang paghalo ng kanilang dugo sa alak ay nagpapakita o nagsisimbolo ng pagkakaisa. Third bullet naman is, both drank the mixture, showing mutual trust and shared life. So ang pag-inom ng pinaghalong dugo at alak ay ang pinakatuktok ng ritual ng sandugo. Hindi lamang ito isang pisikal na gawain, kundi ito ay nagpapalakas ng simbolismo ng pagiging isa. Ito ay isang pahayag na wala silang tinatagong masamang intensyon at handa silang magtiwala sa kaligtasan at katapatan ng bawat isa. Fourth bullet, the act represented loyalty, friendship, and alliance between Legazpi and Sikatuna. So ang sanduguan ay hindi lamang isang simpleng seremonya, kundi ito ay kumakatawan sa pagiging matapat, pagkakaibigan at alyansa. For the last bullet of this slide, this sacred ritual sealed their agreement and marked the beginning of peaceful relations. So ang pagiging sagrado ng ritual ay nagbibigay ng bigat at kahalagahan sa kasunduan dahil ito ay may bahid ng paniniwala at spiritual na hindi maaaring baguhin ang napagkasunduan. Connection to Filipino origin. The Pacto de Sangre shows that early Filipinos led by Dato Sikatuna and other local chieftains had organized leadership. Ang sandugo o Pacto de Sangre ay malinaw na nagbibigay diin na bago pa man dumating ang mga Kastila, ang mga Pilipino ay mayroon ng organisadong lipunan. Si Dato Sikatuna hindi lamang isang simpleng individual, kundi siya ay isang pinuno na kinikilala at iginagalang ng kanyang nasasakupan. Siya rin ay may kakayahang makipag-ugnayan sa banyagang pinuno tulad ni Legazpi. Ang ritual na ito ay nagsisilbing kasangkapan upang magtatag at magalang sa pagitan ng magkaibang kultura. Second bullet, it highlights their diplomatic practices and they could form alliances and negotiate peacefully with foreigners like Miguel Lopez de Legazpi. Ang sandugo ay isang matingkad na halimbawa ng advance na diplomatikong gawi ng mga sinaunang Pilipino sa halip na agad sila makipaglaban sa mga bagong dating na dayuhan. Ipinakita ni Dato Sikatuna at ng iba pang pinuno ang kanilang kakayahang bumuo ng alyansa at makipagnegosasyon ng payapa. Third bullet, it reflects their strong cultural traditions including rituals that symbolized trust, loyalty, and unity. Okay, so ang sandugo ay hindi lamang isang simpleng pagpapalitan ng salita. Ito ay isang ritual na puno ng malalim na kahulugan at matibay na tradisyonal o tradisyong kultural. Ang mga ritual tulad nito ay nagsisilbing pundasyon sa kanilang lipunan na nagtuturo at nagpapatatag sa mga mahahalagang pagpapahalaga tulad ng tiwala, katapatan at pagkakaisa. Fourth bullet, the event demonstrates that early Filipinos already had political systems and governance structures before Spanish. Ang sandugo ay isang mahalagang patunay na ang Pilipinas ay hindi lamang isang lupain na walang organisasyon bago dumating ang mga Kastila. Dahil bago pa man sila dumating, ang mga Pilipino ay meron ng umiiral na mga sistemang pampolitika at istruktura ng pamamahala. Last bullet for this slide, it reminds us that Filipino identity is rooted in courage, wisdom, and cooperation. Ang kwento ng sandugo ay higit pa sa isang makasaysayang pangyayari.
Ito ay isang salamin ng ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Ipinapaalala nito sa atin ang tapang ng ating mga ninuno na harapin ang mga dayuhan na walang takot, ang kanilang karunungan na pumili ng kapayapaan sa halip na digmaan. Artist of the Blood Compact, Pacto de Sangre. The painting Blood Compact was created by Juan Luna in 1886. Juan Luna was a famous Filipino painter and nationalist. He was born on October 23, 1857 in Badoc, Ilocos Norte. He became one of the most important Filipino artists during the Spanish colonial period. His work often showed a Filipino period and historical events. Juan Luna used art to show Filipino identity and nationalism. His painting of the Blood Compact highlights the dignity and strength of early Filipinos during their first formal agreement with the Spaniards. Okay, so sa pamamagitan ng Blood Compact, hindi lamang inilalarawan ni Luna ang makasaysayang kasunduan sa pagitan ni Legazpi at si Catuna, kundi binibigyang din niya ang katatagan at karangalan ng ating mga ninuno. Sa gayon, ang sining ni Luna ay naging instrumento ng paggising ng diwang makabayan at pagpapakita ng tunay na pagkakakilanlan ng mga Pilipino. And that would be the end of my report. Thank you very much for listening. Once again, this is Jomar and Sigan, your reporter. I am Judy Vetman Guason, and I am the one of reporter to the group 10, and my topic is about importance of Philippine history. But bago tayo mag-proceed dyan, so let's recap what Pacto de Sangre is. So since ang title ng report namin is Pacto de Sangre or the Blood Compact. So ano nga ba ang Pacto de Sangre or the Blood Compact? The search for Filipino origin. Pacto de Sangre, also called the Blood Compact, in simple words, refers to a traditional ancient ritual agreement or treaty in which two parties make a pledge of friendship or peace by mixing and drinking a small amount of each other's blood. In the Philippine history context that you previously asked about it, especially refers to the ceremony between Miguel Lopez de Legazpi and Dato Si Catuna in 1565, where they performed this act to seal their bond of mutual trust and goodwill. Kumbaga, yun yung simbolo, yun yung simbolo ng peace, ng pagkakaisa nilang dalawa. So, instead na magkakaroon sila ng conflict between the Filipinos and the foreigners, so mas pinili nila na kaibigan nyo yung isa't isa para makaiwas sa conflict, at ginawa nila yon para na rin sa sarili nila at para sa kapakanan ng mga tauhan nila, para sa sarili nila, kundi para sa bayan. Yung ginawa nilang pagkakaisa or yung ginawa nilang agreement na ganun. Importance and Philippine history. The Blood Compact between Miguel Lopez de Legazpi and Dato Si Catuna marks the beginning of Spanish colonization in the Philippines. It represents diplomacy instead of conflict, showing that peaceful agreement were possible between Filipinos and foreigners. It is still remembered today as a key historical event that highlights Filipino identity, leadership, and openness to cooperate. The painting by Juan Luna, The Blood Compact, immortalized this moment and reinforced its significance in the Philippines. The Filipinos conquered. The Spaniard has advanced weapons and military technology that early Filipinos did not have. Spain had a strong colonial government and experience in conquering other lands. Many local communities were small and divided, making it easier for foreigners to control them. Alliances like the Pacto de Sangre were so some leadership resisted while others cooperated. The Spaniard also used religion, trades, and diplomacy to influence and integrate local communities. Despite being conquered,
Filipinos maintain their cultural tradition and identity. That's the coverage of our topic today, and thank you for listening, and I hope you understand the whole duration of our topic for today, and God bless. Bye.